Oh, eto bakit makapangyarihan ng IM? 'Di ba yan yung lagi nyo naririnig kay Neville Goddard? Yung i-declare mo na nasa iyo na ang lahat at ikaw na mismo yung hinihiling mo. So, makapangyarihan talaga yung IM. Ako ay dahil ito ang pinakapayak pero pinakadirektang paraan ng pagde-define ng sarili mo sa isip, emosyon at minsan pati sa paniniwala mo sa realidad. Kasi nga 'di ba yung self-awareness is realizing yourself, 'di ba? So sino yung self na yun? Hindi siya yung katawan mo, status, name, or accomplishments mo, or feelings mo. Feelings lang yan, 'di ba? Iniisip mo. Hindi rin siya yan, 'di ba? Pakiramdam mo, paniniwala mo, hindi rin siya yan, no? Sino siya, 'di ba? Yan yung sinasabi kong self or God. So, kapag inattach mo kasi yung I am, so magiging consciousness mo na talaga siya. Kaya, huwag kayo masyadong negatibo sa sarili nyo. Tsaka huwag nyo limitahan yung sarili nyo. So una, identity statement siya. Kapag sinabi mo ang I am, hindi lang basta salita. Parang ina-announce mo kung sino ka. So magiging ganun talaga yung consciousness mo. Kasi nga, ikaw nga si God, di ba? Kung ikaw si God sa katawan ng tao, so yung statement na I am is siya yung consciousness mo. Awareness of your being, di ba? I am confident. Papaniwalaan mo yan kasi yan yung identity mo versus gusto kong maging confident. So ang layo, di ba? Nilayo mo yung confidence sa sarili mo. Yung una, parang identity mo na agad. So, di ba? Yung pangalawa, parang hinahabol mo pa lang. May epekto sa isip, psychology. May concept na self-affirmation at self-concept. Inuulit mo man o hindi, ang sinasabi mo sa sarili mo ay nagiging bahagi ng paniniwala mo. Kapag lagi mong sinasabi, I am weak, mas lalo kang nag-a-act na mahina. I am capable, mas nagiging open ka sa action. Kahit si Bruce Lee nga, sinabi niya kahit joke huwag ka magjo-joke ng mga kahinaan mo or limitasyon mo. Huwag mo sasabihin, I am weak, I am mga kung ano-ano pang negatibo. Kasi yun nga, magiging yun talaga yung identity mo. Hindi magic pero consistent na pag-iisip. Nag-i-influence sa behavior. Nasa religious, spiritual context din. Sa Bible, may bigat ang I am dahil ginagamit ito para ipakita ang authority at identity. Sinabi ni Jesus Christ na ang I am the way, the truth, and the life. Si Jesus Christ is body lang talaga siya, katawan. Pero yung tinutukoy niyang I am is yung awareness of His being. Ibig sabihin yung kumukontrol sa katawan niya, which is si God, di ba? Sa Old Testament, sinasabi ng Diyos kay Moses, I am who I am. Dito ang I am ay hindi lang description, parang ultimate identity at authority. Focus at direksyon ng isip. Kung ano ang nilagay mo pagkatapos ng I am, doon nagpo-focus ang utak mo. Parang filter siya. Ito yung sinasabi nilang self-fulfilling prophecy. Kung ano yung sinabi mo na, kuwari, mahirap ako. So parang fino-fulfill mo na agad, 'di ba? Na yun na mahirap ka talaga. So kunwari mahina ako. So parang finulfill mo na mahina ka, hindi ka pa yun kasi yung rewiring nun. Hindi ka pa kumikilos, sinabi mo na agad. Self-fulfilling prophecy talaga nangyayari. I am improving. Hahanapin ng utak mo ang ebidensya nito. O talagang kikilos ka kasi sinabi mo na agad. So may authority tsaka direction agad, 'di ba? I am unlucky. Mas mapapansin mo ang malas. O sinabi mo na agad sa consciousness mo 'yan Doon mo nilagay yung energy at attention mo. Pero may limitasyon, hindi porket sinabi mo lang ay automatic mangyayari. Hindi sila literal na magic law of attraction. Kung walang action, wala ring resulta. Mas tamang tingin, I am internal programming, action, external result. Bottom line, makapangyarihan ng I am kasi kinukondisyon nito kung paano mo tinitingnan ang sarili mo at kung paano ka kikilos dahil doon. Kasi pinaniwalaan mo siya, 'di ba? So pag sinabi mo ng I am,
parang yung consciousness mo agad nagiging yun na agad kung ano yung in-attach mo sa I am. So yan yung mag-iimpluwensya sa mga iniisip mo, damdamin mo, sasabihin mo, papakinggan mo, at actually lahat-lahat kasi yan yung belief mo kung ano ka, 'di ba? So yan yung nilagay mo sa identity mo mismo. Maging particular talaga kayo sa mga sasabihin nyo sa sarili nyo kasi nga pagka sinabi mo yung word na yan, kasi nga ikaw nga si God, 'di ba? So lahat ng iisipin mo, mararamdaman mo at gagawin mo mangyayari. Lalo na yung papaniwalaan mo kasi dun mag-uumpisa lahat So kung pinaniwalaan mo na mahirap ka lang, yan talaga mangyayari. Kung pinaniwalaan mo mayaman ka kahit wala pang ebidensya, ipupush ka talaga ng consciousness mo papunta doon sa dineclare mo sa sarili mo. So paano? Yan lang siguro. Peace.